pamilya ko, sa mga kaibigan ko, na nakakakita daw, napaka-familiar sa kulturang Pilipino. Kung sa ibang bansa mo siya sasabihin, mga ganito, yung mga duwende, ganyan, sabihin nila, okay ka lang. Baka may mental condition siya. Pero sa atin, baka nga meron. Paano nga ba napunta doon yung isipan ng isang tao? Bakit nga ba ang daming sinasapian na Pilipino magtatayo na ng exorcism center sa Metro Manila? Bakit tayo nakakaranas ng kulam at gaba at kutob at mga bagay na ito? Totoo para sa mga taong nakakaranas ng ganon. Paniniwala natin na pag nabasa tayo, magkakasakit tayo. Ito ay isang folklore, hindi siya scientific talaga. Pero, bakit ganon? Kung nasaan man ang tao, nandun din yung kanyang paghahanap ng kahulugan. Nandun din yung paghahanap niya ng kapwa. Kung hindi man sa tao, sa spirito. Pag-aralan na pala yung sumpong. Alam mo yung sumpong, di ba? Pag nasumpong yung tao, tinoyo, tinopak, ganon. Napag-aralan na yun. Sa lahat ng mga campus na napuntahan ko bilang teacher at student, laging may ghost story. Tayo, pag nakikita tayo ng mga acacia tree, di ba sinasabi, huwag kang magturo sa ganyan. Pag gagawa tayo ng bahay, hindi ba gagawin natin yung bahay pabilog at hindi natin sisirain yung puno? Unless magpapadugo or magpapabless ng bahay. Pag nagputol sila ng puno, sasapian yung mga estudyante. Ngayon, kung psychiatrist ka, sabihin mo, mass hysteria, whatever. O kaya minumulto yan kasi semeteryo yan dati. Paano mo alam? Folklore kasi, hindi nila maharap. Kaya gagawa sila ng alternative na pagkatao, which is yung demonyo o yung Santo Niño. So every time naliligawan siya ng lalaki, sasapian siya ng engkanto. Kasi nagsiselos. Ito ay explanation. Pero pwede nating bigyan ng isa pang explanation na baka hindi lang siya handa. Kaya gagawa yung isip niya nitong espiritu na engkanto, kung ano man, duwende, whatever. Ang paghahanap ng aming mga guest at pagbabahagi ng kanilang kwento ay nangangailangan ng maraming oras. Pero sa tulong nyo, makakadiscover kami ng mga iba't iba pang mga istorya ng ordinaryong Pilipino. Para sa mas magandang community experience, pwede kayo makipag-usap at magtanong ng kahit ano sa aming mga naging guests at manatiling anonymous sa Discord. I-click nyo lamang ang join button para maging isang exclusive member. Maraming salamat! Hello po sa inyo. Ako si Carl Lawrence Cervantes. Ako po ay isang mananaliksik at psikolohista at ang aking sinusuri ay kababalaghan at katutubong psikolohiya. Isa akong licensed psychologist, isa rin akong teacher sa University of the Philippines sa Diliman. Nagtuturo ako ng psikolohiyang Pilipino. Sa work ko, tinitingnan ko ang mga konsepto sa Pilipinas, saan man siya nanggagaling sa Pilipinas, at ginagamit natin ito para intindihin ang isip at diwa ng Pilipino. Actually, isip at diwa ng tao. Ginagamit ko lang naman ang mga konsepto ng Pilipinas, ng mga kultura sa Pilipinas para mas intindihin kung ano ba talaga ang nasa ilalim ng ating diwa, ano bang nasa loob at lalim ng ating diwa. Paano po ba bago po tayo pumunta, mag-dive in po dito sa indigenous psychology po, no? Paano po ba nag-umpisa yung interest niyo po dyan sa psychology, lalo na po dun sa, yun nga po, yung sa indigenous psychology? Actually, nung bata pa ako, sobrang interested ako sa mga makababalaghang bagay. Sa mga mythology, folklore, sa mga kwentong bayan. So lumaki ako sa pamilya na napaka-religious, pero yung klase ng religious na maraming karanasang spiritual. So meron akong lola na faith healer. So konektado siya sa mga Carmelite nuns. At yun yung ginagawa niya, doon ako lumaki. Every Sunday, pupunta kami sa bahay niya, tapos pinapanood kong naghi-healing siya, nagpe-pray over siya. Tapos sabi niya sa akin na eventually, baka ikaw rin matuto sa ganitong klaseng practice. And then tinuruan niya naman ako kung paano gawin yun. Tapos parang, syempre yung family ko sabi nila, baka maging healer ka rin. Pero hindi ako naging ganong klaseng healer. I entered into the field of psychology. Doon ako na-interest ako sa galaw ng isip ng tao, na-interest ako kung paano ba makipag-usap ang tao, kung paano niya na-express ang sarili niya sa mundong hindi niya naiintindihan lagi. At sobrang na-interest din ako sa mga spiritual at paranormal na bagay. Kasi doon nga din naman ako lumaki sa ganong klaseng mga kababalaghan. Hindi lang dun sa lola ko na faith healer, pati na rin sa mga karanasan sa pamilya ko, sa mga kaibigan ko, sa mga kakilala ko na nakakakita daw or merong mga nakikilalang mga engkanto, yung mga ganong bagay na napaka
familiar sa kulturang Pilipino. So pumasok ako sa psychology kasi sabi ko, baka pwede kong pag-aralan bakit nangyayari yung mga bagay na ito. Bakit napaka-familiar, ba't napaka-common ng mga mysterious at paranormal na bagay. So doon ako pumasok. Pero eventually, na-realize ko na parang napaka-common nito sa Pilipinas. Hindi lang, kung sa ibang bansa mo siya sasabihin nila, baka ano lang yan, baka may mental condition siya, or baka meron siyang chemical imbalance, sasabihin nila yan sa ibang bansa. Pero sa atin, pag merong kababalaghang nararanasan ng isang tao, sabihin natin, baka nga meron. Ano yun? At napaka-open natin sa ganong klaseng karanasan. Kaya yun yung naging pagpasok ko dito sa mundo ng katutubong psikolohiya at kababalaghan. Kayo po ba may naniniwala po kayo dun sa mga sinasabi nila ng mga third eye, mga ganyan pong klaseng bagay po? Una, itatanong natin, ano ba ibig sabihin na pag naniniwala tayo? Ano ba yung totoo? At sino ba nagsabi kung ano yung totoo? Lahat naman ng nararanasan ng tao, nandyan man sa nahahawakan o hindi nahahawakan, ay totoo para sa kanya. At yun yung nararanasan ng bawat tao, di ba? Kahit na hindi natin nakikita, maaaring nakikita ng ibang tao at yun yung nararanasan niya. Paano mo nga ba huhulihin ang isang duwende, di ba? Paano mo huhulihin ang engkanto? Kung gagamitin natin mga kasangkapan ng siyensya natin ngayon, hindi natin magagawa yun. Pero pwede nating tingnan sa psikolohiya kung paano nga ba napunta doon yung isipan ng isang tao. Paano bumukas ang kanyang isip sa ganung klaseng pananaw at bakit yun yung kanyang karanasan. Bigyan ko ng example. Merong mga tao, for example, na nakakakita ng multo. Sabihin nila, may multo dito. Yung karanasan ng pagkita ng multo, hindi mo naman siya mako-confirm sa camera, di ba? Hindi mo naman siya mako-confirm. Yung ibang tao, hindi nila nakikita yung multo. Pero isang tao na to nakikita niya. So ngayon, sabihin natin, nakikita ba niya yung multo? O meron siyang nararanasan at nararamdaman sa paligid niya na konektado sa alaala ng lugar na yon, baka konektado sa karanasan niya bilang tao na kinikilabutan siya, baka may naaalala siya, kaya niya nakita yung multo. So yung multo, yung duwende, yung tiyanak, yung kapre, ito yung mga metaphors para sa karanasang panloob na na-project natin at nakikita natin sa kapaligiran natin. Ayan po, pwede po ba mas dive in po tayo dyan? Sige. Tips na-mention niyo po kanina na may research po kayo, tama po, tungkol po sa ganyan. Pwede niyo po bang, ayun po, mas ma-explain pa po sa amin, ano po ba yung ibig niyo po sabihin dyan tungkol sa yung connection ng kababalaghan sa psychology po ng mga Pilipino? Right. So, actually, hindi naman ako yung unang nagsabi ng mga gantong bagay. Ang una sa Pilipinas na nagsabi ng mga gatong bagay si Father Jaime C. Bulatao, na founder ng Ateneo de Manila University Psychology Department. So yung pag-aaral niya bilang isang pare at bilang isang psikologo, yung kanyang pag-aaral ay bakit nga ba ang daming sinasapian na Pilipino? Bakit nga ba ang daming nakakakita ng duwende at bakit tayo nakakaranas ng kulam at gaba at kutob at mga bagay na ito? Ito yung mga pinag-aralan niya. Nung siya'y buhay pa. Well, namatay siya noong 2015. And then, ang dami niyang pinag-aaralan gano'n. Ang sabi niya, kung titingnan natin ito sa pamagitan ng psikolohiyang kanluranin sa American psychology, masasabi natin, baka psychosis, schizophrenia, kung anumang klase ng dissociation, ito mga clinical terms ito. Pero sa atin, iba yung tawag natin. Maaring parehas yung karanasan, yung sintomas, halos parehas na lang din. Ganun din, parang dissociation, parang psychosis. Pero, ang tawag natin sapi. Kasi yung karanasan natin, merong espiritu na sumasanib, may espiritu na pumapasok, at yun yung explanation natin. At sa karanasan ni Father Bulatao, sa kanyang clinical experience bilang isang psychologist, ang ginagawa niya, hinihypnotize niya yung mga tao para tanggalin yung espiritu. At gumagana naman. So, hindi niya kinailangan ng Western methods, ng American methods, or ng mainstream psychological methods para ma-cure yung taong sinasapian. Pero hindi naman siya albularyo, hindi naman siya folk healer. Gumamit lang siya nitong framework at idea ng mga metaphors ng tao.
So yung sapi, espiritu, duwende, kapre, tikbalang, lahat ng ito ay metaphors na pwede nating gamitin bilang mga mapa sa loob ng tao. So lahat ng ito ay mapa. Diba? Iba-iba yung mapa na ginagamit natin. Pwede natin gamitin yung mapa ng relihiyon. Kung Katoliko ka, yung mapa ng relihiyon, masasabi natin mga anghel, Diyos, demonyo, and so on. Ang mapa ng folklore at kwentong bayan, pwede natin gamitin yung mga duwende, tikbalang, engkanto, and so on. Pwede natin gamitin yung mapa ng psychiatry. Sabihin natin dissociation or kung sa Freudian terms pa, yung subconscious ng tao, and so on. So lahat na ito may mga mapa para sa mga karanasang totoo para sa mga taong nakakaranas ng ganon. Na-explain ko ba na? May ano nga po, may nabanggit po kayo na sobrang interesting na hindi naman po siya albularyo or anything, pero nakakaya niyang ayusin yung problem. So, ibig sabihin po ba nito na merong mga tao na parang sa sobrang, let's say, superstitious po nila or spiritual, malakas po yung spiritual belief nila na parang hindi po sila nagiging maayos dahil po dun naghahanap sila ng spiritual connection para maging maayos yung bagay na yun instead of sa scientific approach. Merong implication dito na mas totoo yung scientific approach, no? So tingnan natin. Yung sinasabi mo ngayon, ako wala akong judgment at all. So kung may lalapit sa akin na sinasabi nilang meron siyang nararanasang kababalaghan, hindi ko siya agad-agad i-judge. Hindi ko siya agad-agad na i-diagnose. Ang una kong intindihan is, so ano ibig sabihin nito para sa'yo? Na-mention mo kanina na ipagtabi lang natin, no, scientific at superstitious. Ano bang ibig natin sabihin pag sinabi natin superstitious at scientific? Pag sinabing superstitious, may implication na hindi siya totoo. May implication na loko-loko yung naniniwala sa ganun. May implication na hindi kulang sa pag-aaral yung taong naniniwala sa ganun. At pag pinagtabi natin siya sa science, ang implication is yung scientist, mas alam niya yung mundo. Yung karanasang pantao ay nasa paniniwala ng isang tao at sa kanyang karanasan, pati na rin sa kanyang pagtanaw sa mundo at sa kapaligiran niya. So, superstitious nga ba? Maaring para sa mga taong mas scientific sa pag-iisip, maaring sabihin nila, oh, superstitious. Kung nasa ibang relihiyon ka, maaring sabihin mo na yung ibang relihiyon ay superstitious kasi hindi yun yung paniniwala mo. Ganon din naman talaga ang nangyayari. For example, panahon pa ng mga sinaunang Katoliko, yung mga taong hindi Katoliko, sasabihin nilang pagan or superstitious or hindi naniniwala sa tamang Diyos. So, pag sinabi natin superstitious, ang ibig lang natin sabihin is iba yung paniniwala niya. Pero yun yung katotohanan niya. Ang gusto nating malaman, ano ba yung nasa ilalim nitong mga metaphors at mga salita na pwede nating tingnan bilang tao? Ano yung karanasang pantao na nasa ilalim nitong mga paniniwala? Nagagamitin natin ang mapa ng science, gamitin natin ang mapa ng superstition or folklore or psychology. Lahat ng ito ay mapa para dun sa karanasang nasa mas ilalim. Example, bigyan ako ng example. Kapag nagbabasa ka ng travel book, kung yari travel book pupunta sa ibang bansa, let's say pupunta ka ng Japan. Pag nabasa mo yung travel book na yun, sasabihin mo bang nakapunta ka na ng Japan? Hindi naman, di ba? Kailangan mo pumunta doon para maranasan mo kung ano yung karanasan na yun. So yung travel book na to, ito yung example natin ng paano na ipapaliwanag ang karanasan ng pagpunta sa Japan. Doesn't mean na pag nabasa mo yun, nakapunta ka na ng Japan. Ganon din yung karanasan natin. Pag sinabi natin nasapian siya, ito yung explanation natin. Pag sinabi natin may schizophrenia siya, ito yung explanation. Pero ano yung karanasan? Yun yung gusto nating intindihin. At bawat kultura may iba-ibang paraan ng pag-iintindi kung ano ba ang pagiging tao at ano yung karanasan ng kanilang kamalayan. So, yung sa ginagawa ko sa aking pananaliksik, yung paraan ng pagtingin ko, yung mapa na ginagamit ko ay tinatawag natin kinagisnang sikolohiya kasi yun yung kinalakihan natin, yun yung nakasanayan natin. So sa pagtingin ko sa mga karanasang ng kamalayan, ng kababalaghan, ng karanasang pantao, ang ginagamit ko, yung mga nakasanayan ko. So pagkalaki ko, ito yung mapa na binigay sa akin ng aking pamilya, ng aking kultura, ng aking
pakikipagkapwa sa ibang tao. Ito yung mapa na binigay sa akin ng pag-aaral ko. So ito yung ginagamit ko para intindihin ang mundong kinabibilangan ko. Madalas kasi, marami sa atin, wala tayong malay sa sarili nating mapa. Hindi natin tinitingnan at napupuna na meron pala tayong conditioning, na meron pala tayong paraan ng pagtingin sa mundo. Ngayon, madalas, ang ginagamit nating mapa ay hindi talaga sa atin. Ginagamit natin ang mapa na banyaga, na dala pa ng malakolonyal na pag-iisip. Alam naman natin na ang Pilipinas ay naging nasa ilalim sa ilang mga ibang bansa, di ba? Ngayon, sa aking pagtingin sa kamalayang pantao, ginagamit ko yung nakasanayan ko, yung wikang Pilipino, yung mga ginagamit nating paniniwala, yung folklore natin, at ito yung tinitingnan ko, sinusuri ko para intindihin kung ano yung karanasang pantao. Nabanggit niyo po yung folklore po. Pwede po ba natin pag-usapan po yan? Saan po ba nanggaling lahat ng mga ng mga Pilipino po? Mga beliefs po natin. Sige. So, ang folklore ay yung ginagawa natin o ginagawa ng isang grupo, anumang grupo yun, ginagawa ito ng isang grupo para bigyang kahulugan ang mundo natin. Ang kultura, ano nga ba ang kultura? Ang kultura ng isang lugar o ng isang grupo ng tao ay yung kanilang pag-adapt at pag-iintindi sa mundong kinabibilangan nila. Meaning, ano ba yung kanilang karanasan sa lupa, sa dagat, sa isa't isa, ano yung karanasan nila? Doon lumalabas ang kultura ng isang tao. Yung folklore ay yung mga kwento at ito yung mga kilos at gawa ng mga tao doon na nagmumula sa kultura nila. So, iba-iba ang folklore. Bawat pamilya may sarili-sarili kayong kultura at may sarili-sarili din kayong folklore. Bawat grupo, bawat barkada, bawat rehiyon sa Pilipinas may sarili-sariling kultura at may sarili-sariling folklore. Meron din tayong mas malaking kultura dahil nagsasama-sama na tayo at nakikita-kita. Mga tao mula sa Mindanao, sa Visayas, sa Luzon, naghahalo-halo na. Pumupunta yung mga Pilipino sa iba't ibang lugar sa mundo at naghahalo-halo na rin ang kultura. Yung folklore, nadadala din siya mula sa bawat henerasyon at nag-iiba siya at nagbabago. Kasi yung mga kwento na nasa folklore natin, yun yung pag-iintindi natin sa mundo. At syempre magbabago talaga siya kasi nagbabago yung mundo. Ano po yung kadalasang epekto po niyan in psychological terms? Oo. Yung folklore, ito yung isa sa mga expectations natin bilang tao na ganito gumagana ang mundo. So, meron tayong expectation na dahil alam natin sa kwentong bayan, alam natin na ito yung mga sinasabi ng matatanda, na ganito gumagalaw ang mundo. For example, yung paniniwala natin na pag nabasa tayo, magkakasakit tayo. Ito ay isang folklore, hindi siya scientific talaga. Pero, bakit ganon? Bakit pag nauulanan ka, nagkakasakit ka naman talaga? Sabihin natin, ba't ka nagkasakit? Naulanan siguro ako. Most likely, scientifically speaking, sasabihin natin, nagkasakit ka kasi nahawa ka. Meron kang nakausap or nakitang tao na merong sakit, tapos napunta sa'yo. Yun yung scientific na explanation. Pero sa folklore natin, pag naulanan ka, manghihina ka, kailangan mo maligo, and so on, kasi hindi mo siya pinayagan. So may init, lamig, lahat ng to ay bahagi ng ating folklore. Not necessarily scientific, sa biomedical na pananaw, pero totoo para sa atin. Kasi yun yung karanasan natin, yun yung na-expect natin sa mundo. At bahagi din ng ating kinagis ng psikolohiya, yung pag sinabi nating hindi mo masikmura ang isang bagay, ano yung sabihin ng pag hindi mo masikmura? Nasusuka ka? Hindi ba pag sinabi natin hindi natin masikmura, ibig sabihin hindi natin kayang lunukin kung ano man yung binibigay sa atin, di ba? So may implication yun sa ating psychology. Para siyang repression, para siyang ganun. Pag sinabi natin nasa loob ang kulo, ano ibig sabihin nun? Ano yung kumukulo sa loob ng tao? Ito'y bahagi ng ating folklore at folk psychology na yun yung nag-i-inform sa kung ano yung paniniwala natin, kung paano gumagalaw ang tao, paano nag-iisip ang tao. Yun yung mapa natin. Sa mga albularyo, kung lalapit ka sa isang albularyo at kung may sakit ka, marami rin nagkwento sa akin ng ganito. Ang una niyang tatanungin is, ano bang kasing ginawa mo? Sino yung na-offend mong espiritu?
di ba? At gagawa siya ng magtatawas siya or whatever, anumang diagnostic method na gagamitin niya para alamin kung sino yung espiritu na na-offend mo. Ang sasabihin niya is, para mawala ang sakit na to, ang gagawin mo is mag-aalay ka ng pagkain or so on. Ang tawag dito is atang or kung ano man yung tawag sa iba't ibang rehiyon. At mag-iiwan ka ng pagkain para sabihin na, uy, sorry na, hindi ko sinasadyang saktan ka, hindi naman kita kilala, wag mo na akong bigyan ng sakit. So kung titingnan natin ito, at ilalapat natin ito sa karanasang pantao, hindi ba pag na-offend mo yung kaibigan mo bilang tao, pag na-offend mo yung kaibigan mo, hindi ba sabihin natin, uy, bawi na ako sa'yo, bilang kita ng pagkain mamaya, libre kitang pagkain. Ganon din yun, di ba? Parang nag-extend lang sa mundong espiritual yung karanasan natin ng pagbabawi or pakikipagkapwa sa ibang tao. So ito ay example ng kung paano nakikita ang folklore sa karanasang pakikipagkapwa at sa karanasan ng pakikipagkapwa sa mga espiritu. Iisa lang naman yun eh. Kasi kung nasaan man ang tao, nandun din yung kanyang paghahanap ng kahulugan. Nandun din yung kanyang paghahanap ng folklore. Nandun din yung paghahanap niya ng kapwa. Kung hindi man sa tao, sa spirito. Masasabi niyo po ba nagka-clash po itong dalawa po, yung scientific approach po sa parang cultural approach po? Sa psikolohiya natin, hindi. Kasi nag-e-extend lang naman siya eh. Hindi siya nahihiwalay kasi bahagi lang siya ng ating pagtanaw sa mundo. Ang psikolohiya, ano ba ang psikolohiya? Ang psikolohiya ay pag-aaral sa pag-iisip at kilos ng tao. Yun lang naman yun eh. So, kung pag sinabi natin katutubong psikolohiya, ibig sabihin, ano ba yung psikolohiya na nakasanayan natin na nanggaling sa kultura natin? Katutubo, ibig sabihin, tumubo siya mula sa kultura na yun. Di ba? So, dun lang naman galing yung katutubong psikolohiya, yun ay kultural na klase ng psikolohiya na nagmumula sa ating karanasan at naiintindihan gamit ng ating sariling pananaw. So sagutin ko lang, hindi siya nagka-clash sa ating sariling pananaw, pero magka-clash siya kung yung pamantayan mo sa pagtanaw ng psikolohiya ng tao ay ibang kultura yung gagamitin mo. So kung psych major ka, mas kilala mo pa sina Sigmund Freud, Carl Jung, Abraham Maslow, Maslow's Hierarchy of Needs. Mas kilala mo pa yung mga Western na psychologist kaysa sa mga psikolohiyang Pilipino tulad ni Alfredo Lagmay, Virgilio Enriquez, Jaime Bulataw, yung na-mention ko kanina. Mas kilala mo pa yung mga kanluraning psikolohista. Bakit? Kasi dinala sila ng pagtuturo sa atin ng mga Amerikano. Dinala sila ng pagtuturo sa atin ng mga banyagang institusyon. So kaya nasanay tayo sa pananaw na mala-Amerikano, mala-kolonyal, mala-kanluranin. At hindi na natin kilala yung sarili nating psikolohiya. At doon nga nagsimula noong 1970s na nabuo ang mga pagsasakatutubo, ang mga movement towards indigenization para sa malaya at mapagpalayang psikolohiya. At ito yung tinatawag nating psikolohiyang Pilipino. At meron ding iba, pantayong pananaw, Pilipinolohiya, maraming iba-ibang paraan ng pagtingin sa Pilipino gamit ng lente at pananaw at pag-iisip ng Pilipino at hindi hiram mula sa kanluraning pananaw. Actually, nung nag-aaral ako ng college, hindi ko alam na meron palang psikolohiyang Pilipino. I did not know. So, na-surprise ako na meron pala. Meron na palang mga nag-aaral ng karanasan natin ng pakikipagkapwa. Meron na palang mga philosophers at psychologists nag-aaral sa loob ng tao, sa utang na loob, sa karanasang hiya. Marami na palang nag-aaral sa gantong mga bagay na hindi ko naman alam kasi hindi ako tinuruan ng ganon nung nasa college ako. Hindi siya bahagi ng curriculum ng lahat ng mga paaralan sa Pilipinas kaya hindi natin masyadong kilala ang sarili nating psikolohiya. Napaka-specialized din niya. Pero nung nalaman ko na meron palang pagsasa-Pilipino, pagsasakatutubo ng pagtingin sa psikolohiya. Ang daming nag-click. Ang daming, okay, ganun pala yun. Nag-gets ko na kasi yun yung karanasan ko at na-validate siya agad kasi yun yung kinalakihan ko. So, actually, marami pang hindi nakakaalam na meron palang ganito. Maraming hindi pa nakakaalam na meron palang paraan ng pagtanaw. Actually,
sobrang sakto nga na napag-uusapan natin to ngayon kasi 50 years na ang psikolohiyang Pilipino. Marami nang nagsimula at marami nang kwentuhan sa mga ganitong klaseng mga bagay. Madami na tayong natutunan mula sa mga katutubo. Madami din tayong natutunan sa pangkaraniwan at pang-araw-araw na Pilipino. Marami nang nagbago, marami nang pagtingin at marami ng mga balangkas ng pagkatao na natututunan natin. Pero hindi pa rin siya mainstream. Hindi pa siya mainstream. Sa Psych 101, kung magsa-Psych 101 ka, bihira lang yung i-mention, di ba? Bihira lang i-mention na napag-aralan na pala yung sumpong. Alam mo yung sumpong, di ba? Pag nasumpong yung tao, tinoyo, tinopak, ganun. Napag-aralan na yun. Ilang beses nang napag-aralan yung konsepto ng sumpong. Si Rita Mataragnon. Ang galing nung pagsasakonteksto. Pero ito yung mga bagay na meron palang ganun. Pinag-aaralan pala yung ganun. Siyempre, malakolonyal pa rin yung pag-iisip natin. Yun po, since nabanggit niyo po, ano po bang may paano niyo po ba may explain po yung yung toyo, yung sumpong, yung mga So yung sumpong is not necessarily negative ang sumpong. Ang sumpong is masasabi nating parang mood shift. Mabilisan at hindi maipaliwanag na pagbago ng ating karanasan. Pagkawala sa sarili, saglit na pagkawala sa sarili. At babalik din tayo sa ganung klase ng pagiging tao. So pag yung bata, biglang nagtampo, sabihin natin, nasumpong siya ng galit o ng tampo or whatever. Pag ang isang tao na ilang araw na siyang nasa kama, hindi na siya nagigising, biglang magigising, lilinisin niya yung buong kwarto niya, sabihin niya, nasumpong siya ng sipag, di ba? So yung sumpong is yung parang pag-mood shift natin. At ito yung isa sa mga bagay na pwedeng pag-aralan sa psychiatry or sa psikolohiyang Pilipino. Sa kung ikukumpara po siya sa Western-based na pag-aaral po, ano po yung sumpong sa kanila po? Ayun nga, mood shift siguro. Pero hindi siya as culturally relevant as pag sinabi nating sumpong. Mahirap siya kung ipapantay lang natin ng basta-basta kasi hindi siya napapantay ng ganon. Iba yung kultura ng Amerikano sa kultura ng Pilipino. Parehas tayong tao. Totoo naman, tao naman tayo sa anumang kultura natin, tao pa rin naman tayo. Pero yung pag-intindi natin ay nanggagaling sa expectations natin mula sa kultura, sa karanasan, sa kasaysayan. So iba-iba talaga. Ito po, moving on po. Bakit nga po ba mahilig yung mga Pilipino sa kababalaghan ng mga kwento po? In my opinion, mahilig tayo sa ganun kasi bahagi ng ating kultural na pag-iisip ay bukas sa ganung klaseng pananaw. Bukas kasi tayo sa ganun eh. So yun yung gusto kong intindihan actually sa pag-aaral ko, sa pag-aaral ng diwa ng tao. Bakit may mga psikolohiya na mas bukas sa ganung klaseng pananaw? At bakit may mga psikolohiyang mas hindi ganun kabukas sa ganung klaseng pananaw? Bakit nga ba? At ano yung meron sa atin bilang Pilipino na bukas sa ganung klaseng pagtingin sa mundo at sa karanasan na kakaiba. Kakaiba lang naman siya kung yung kausap mo hindi sanay sa ganun, di ba? So kung ikikwento ko to sa isang foreigner, for example, na hindi naman ganun yung kultura nila, mas rational at whatever yung kultura nila, pag kinuwento ko yung mga ganito, yung mga duwende, ganyan, sabihin nila, okay ka lang? Are you okay? Ganyan sa English. So kakaiba talaga kung hindi ka sanay sa ganung klaseng karanasan. Pero sa mga taong araw-araw meron namang nararanasang ganito, hindi na siya kakaiba. Weird pa rin siya, kababalaghan pa rin siya, nakakakilabot pa rin siya, pero hindi siya kakaiba. Meron tayong paniniwala nga na dahil mas malapit sa kalikasan siguro, yung mga taong nasa rural areas, ibig sabihin mas bukas sila sa mga espiritu at karanasang ganun. Pero ang masasabi ko rin, kung nasaan man ang tao, merong folklore lagi. At sa mga taong nasa syudad, meron din naman tayong folklore, di ba? Sa lahat ng mga campus na napuntahan ko bilang teacher at student, laging may multo, laging may ghost story. Nung nagtuturo ako sa Letran, yung kwento sa akin, pag midnight, may isang building doon na maririnig mo yung mga sundalo, yung mga Kastila, mga lumang Kastila. Sabi ko, folklore yun. Sa UP, pag kinakausap ko yung mga night guard, magkikwento sila sa akin, meron silang naririnig na batang tumatawa, naglalaro, pero wala namang tao. Ito ay folklore. Nung nag-aaral ako sa San Beda, meron akong ginawang
documentary kasama ng aking classmate. Kumuha kami ng documentary tungkol sa school ghost namin. So nararanasan ng mga teachers, mga staff. At ito, kung ikaw ay galing sa isang Catholic school, malamang nag-retreat ka na. Sa mga retreat house, hindi ba laging merong multo? Yun yung kwento nila, laging may duwende at espiritu at whatever, engkanto sa gubat. Hindi ba pag nasa labas tayo, pag nakikita tayo ng mga acacia tree, di ba sinasabi, huwag kang magturo sa ganyan? Pag gagawa tayo ng bahay, hindi ba gagawin natin yung bahay pabilog at hindi natin sisirain yung puno unless magpapadugo or magpapabless ng bahay? Lahat ng ito ay folklore. Hindi na natin napansin na folklore siya kasi nakasanayan na natin. Bahagi na ito ng ating pananaw. Di ba? Hindi na natin tinitingnan folklore yon. Pero sa lahat ng mga building, sabihin natin minsan na parang, kaya minumulto yan kasi semeteryo yan dati. Paano mo alam? Folklore kasi. Yun yung kwento ng folklore. Punta ka sa mga simbahan. Sa labas ng mga simbahan, may nagbebenta ng anting-anting. Di ba folklore din yun? Di ba bahagi yun ng ating espiritual na pananaw? At saka ang dami, kung titingnan mo yung news ngayon, search ka lang sinapian. Search mo lang keyword na sinapian. Ang daming schools in the recent years na parang pag nagputol sila ng puno, sasapian yung mga estudyante. Ngayon, kung psychiatrist ka, sabihin mo, mass hysteria, whatever. Pero bakit nagka-mass hysteria in the first place? Ano yung paniniwala ng tao na bumukas sa kanila sa ganung klaseng karanasan? At alam mo bang magtatayo na ng exorcism center sa Metro Manila? Kasi sobrang common ng pagsapi ng mga tao dito sa Pilipinas. And in fact, hindi ba last year or last year, merong sinapi ang babae live on television. At pwede nating pagtawanan yun at sinishare siya sa online na parang, katatawanan nitong babaeng sinapian. Pero bakit siya sinapian? Hindi ka ba nagtataka na napaka-common ng mga taong sinasapian, kinukulam, ginagaba? Pag kinukutuban ka, sabihin natin, iba yung dinaanan ko pa uwi kasi meron akong masamang kutob. Tapos malalaman mo lang na may aksidente pala dun sa lagi mong dinadaanan. Paano mo i-explain yun? Hindi ba kababalaghan din yun? Lahat ng ito ay bahagi ng ating pananaw, pagtingin at paniniwala. Na kahit na nasa urban setting ka, meron ka pa rin kwento na kakaiba na hindi mo lang napapansin kakaiba kasi sanay ka na. Doon po sa nabanggit niyo po na sinasapian po, kung sa scientific na approach po siya, ano po yung parang magiging, alam niyo po yun, resulta? Ayan, napag-aralan na ito sa in the scientific perspective din naman. Pag sinabi natin scientific, ang implication natin dito is Western. So, mahalagang intindihin ito na hindi sa lahat ng karanasan, hindi pare-parehas at kailangan nating punahin kung saan ba nanggagaling yung pananaw natin. Kung sa Western psychology, maaring ang pag-intindi sa pagsapi sa isang tao ay ito ay isang klase ng vulnerability, maaring traumatic experience na parang hindi nila maharap, kaya gagawa sila ng alternative na pagkatao, which is yung demonyo o yung Santo Niño, kung sino man yung sumapi sa kanya. At yun yung magiging explanation. Pero kung sa atin, ganun din naman, di ba? Halos ganun din naman yung paniniwala natin sa sapi. Madami kasi terms at ayoko kasi mag-diagnose ng mga tao. Madalas masasabi nila na ito isang klase ng dissociation, dissociative identity, for example. Maaring ito ay mental condition na related sa psychosis or schizophrenia. Maraming mga karanasan na related din naman sa ganong klaseng pananaw. Pero, ganito nga, kahit sa kanluran ng psikolohiya, meron din silang pananaw na hindi lahat ng mga mental conditions ay nakaugat sa utak at chemical imbalance. Hindi lahat ng karanasan ay konektado doon. At merong tinatawag sa transpersonal psychiatry na spiritual emergencies. Ang spiritual emergencies ay mga karanasan na walang connection sa ating physical na kaanyuan, walang connection sa mental brain imbalance, sa chemical imbalance, walang connection sa defect ng ating katawan, walang dysfunction sa katawan, pero meron siyang nararanasan na kakaiba. Crisis at usually merong transformation. So hindi lang pagsapi, ito is sa mga spiritual emergencies, possession, spirit possession, pati na rin ang shamanic initiation, ang shamanic trance. Pag tinatawag ang isang shaman, sa kung saan mang kultura sa mundo, pag tinatawag ng isang shaman, usually kasama nito ay sinasapian siya or meron siyang karanasan na kakaiba.
Kung gagamitin natin ang lente ng kanluraning psikolohiya at yun lang ang gagamitin natin, sasabihin natin psychotic episode yun or psychosis. At nagkakaroon ng stigma sa ganung klaseng pananaw. Pero, kung gagamitin natin ang lente ng kultura, maraming shamanic initiation ang nangyayari para bumukas ang isip ng isang tao sa espiritual na pananaw. At yun yung nagiging role nila sa kanilang komunidad. Sila yung nagiging leader sa ganung klaseng community, sila yung nagiging healer, sila yung nagiging lore bearer, yung humahawak ng kwentong bayan. At ganoon din sa atin, sa mga taong dumadanas ng ganitong klaseng karanasan. So minsan iba yung karanasan ng shamanic initiation sa spirit possession. Minsan, parehas yung sintomas. So, merong nangyayari. Depende na sa'yo kung paano ipapaliwanag ito. Ito po, random po na question. Matanong ko lang po. Kayo po ba personally, naniniwala po kayo sa mga ganyang klaseng bagay po? Yung mga spiritual beliefs po na... Me personally, naniniwala ako na may nangyari. Lagi kong hinihiwalay ang pangyayari sa pag-explain sa isang bagay. So kung may nangyari sa'yo, pwede akong maniwala na okay, may nangyari sa'yo. Ngayon yung explanation ko para sa nangyari sa'yo, maaring iba sa pinaniniwalaan mo, maaring iba sa explanation ng isang albularyo o ng isang pari o ng isang psychiatrist. Iba yung magiging explanation ko sa'yo kasi iba yung pagtingin ko sa karanasan mo. So yun. So naniniwala akong may katotohanan para sa'yo yung nangyari sa'yo. Naniniwala akong may nangyari sa'yo. Okay, kasi sabi mo yun yung karanasan mo. Pero paano ko siya ipapaliwanag? Sabihin natin, kung sasabihin mo na naingkanto ka, sasabihin ko, okay, pwede, pero bakit nangyari yun? Saan nanggaling yung ganong klaseng karanasan? May nagkwento sa akin, for example, may nagkwento sa akin na meron siyang kapatid na babae, never pang nagkaroon ng boyfriend. Tahimik siya na klase ng tao at maganda siya. So lagi siyang nilalapitan ng mga lalaki para ligawan. Yun nga lang, meron nang na-in-love sa kanya na engkanto. Naniniwala sila na may na-in-love sa kanya na engkanto. So every time naliligawan siya ng lalaking tao, sasapian siya ng engkanto. Kasi nagsiselos yung engkanto. Ito ay explanation. Di ba? Pero pwede nating bigyan ng isa pang explanation na baka hindi lang siya handa sa relationship. Baka lang siya, awkward lang siya sa relationship. Baka meron siyang traumatic experience related sa relationship sa isang tao. Baka hindi maganda yung relasyon niya sa magulang niya and so on. Kaya hindi niya kayang intindihin na pwede palang makipag-relationship sa taong iba, sa labas sa kanyang pamilya. Kaya gagawa yung isip niya nitong espiritu na engkanto, kung ano man, duwende, whatever. Kasi hindi niya maharap yung kanyang awkwardness sa pakikipagrelasyon sa iba. So yun ay isa na namang explanation. Paano ko siya i-cure? Yun yung tanong. Maaring iba-iba yung explanation natin, pero kung yung paglapit ko sa kanya, yung pag-explain ko sa kanya, hindi ko basta-basta sasabihin, o baka hindi ka lang handa makipag-relationship. Siyempre, mag-aano na siya, uy, ako ready ako pero meron kasing engkanto Yun yung explanation niya. So, hindi ako lalapit sa kanya at sasabihin, alam mo, harapin mo kasi yung mga ano mo. Hindi niya nga maharap So, bakit ko siya pipilitin? So, pwede nating sabihin, sige, gawin, ganito na lang. Mag-alay ka ng pagkain. Mag-alay ka ng manok o whatever yung ginagawa mo para umalis na yung engkanto. So, pwede yun. If that works, then it works. Tapos, pag handa na siya, pwede kong i-explain eventually na, alam mo kasi, hindi ka kasi handa noon sa relationship. Kaya ka nagkaroon ng ganong karanasan. Pero kung hindi naman niya kailangan yung explanation na yun, hindi ko na kailangan sabihin. Kayo po ba, ito rin po, random po ulit na question po. No. Kayo po ba may may naging paranormal experience na po ba kayo? Yes. Sa bahay namin noon, meron akong nakikita o nararamdaman na batang babae. At that time, ganun din yung edad nung kapatid kong babae, na ganun din siya. Pero iba ito lagi siyang nakangiti at lagi siyang gusto niya hawakan yung kamay ko. Pag nagtututbrush ako, nanonood lang siya. So hindi naman siya bad presence, pero lagi niyang gustong tumabi sa akin. So sabi ko, in my mind,
guni-guni lang to. Hindi naman totoo yung mga multo at espiritu. Later on, nag-vacation kami ng pamilya ko. Pagbalik namin, nagkwento sa amin yung kapitbahay namin. Na tumakbo daw sa kanya sa gitna ng gabi, sa hating gabi, yung caretaker ng bahay namin. Kasi syempre, dahil umalis kami, meron kami iniwan doon para maglinis at mag-ayos at magbantay ng bahay. Tumakbo daw siya sa kapitbahay. Bakit? Kasi meron daw siya nakitang batang babae. Kasi nung naglilinis siya, akala niya yung kapatid kong babae yung nakita niya. Sabi niya, ba't gising ka pa? Anong oras na? So nung tumingin siya, hindi pala yun. Hindi pala yung kapatid ko. So tumakbo siya dun sa kapitbahay namin. At yun pala, nung napag-usapan na namin bilang pamilya, lahat pala kami nakakaranas at nakikita din pala naming lahat. So binigyan namin siya ng pangalan. And so on. So yung experience na ganun, yung paliwanag doon, pwedeng ipaliwanag natin, baka meron ng multo. Pero pwede rin nating tingnan, ano ba yung dynamic ng pamilya namin na yun yung nagiging karanasan. Bakit kami bukas sa ganung klaseng pananaw? Maaaring explanation is, kasi meron nga akong batang babae na kapatid. Baka yung kanyang presence, siguro napakalakas ng relationship niya sa bawat miyembro ng pamilya, kaya nagkakaroon ng ganung klaseng projection. Maaari. Pero, interesting lang din, di ba? Some multo ba? Or projection ng aming relationship sa kapatid naming babae? Could be. Who knows, di ba? Does it matter also? Yun yung isang mahalagang tanong. Does it actually matter na maipaliwanag natin sa scientific or Western na pananaw? Ano yung gagana? What will work? What will help the person? Yun yung mas mahalagang itanong. Po, may mga ano po ba kayo? May mga misconceptions po kayo na gustong i-bring up po, na gusto nyo pong i-clarify, ganun? Well, madaming misconception tungkol sa kultura. Daming misconception tungkol sa sino ba talaga ang Pilipino. Pero sa mga tanong na to, hindi naman din kasi ako naghahanap ng national psychology. Wala naman talagang national psychology. Kasi pag sinabi nating national psychology, nanggagaling siya sa national na pagtingin sa Filipino. Pero hindi ba, kahit na Pilipino ka sa government IDs mo, maaring hindi ka maka-Pilipino, di ba? May mga tao na hindi naman Pilipino, pero mas Pinoy pa kaysa sa atin. Sabihin natin, honorary Filipino na siya. So, ibig sabihin, meron tayong nationalistic na Filipino, pero meron din tayong Filipino na pag-iisip. At minsan, hindi siya nagtutugma. Kasi iba-iba yung rehiyon sa bansa, iba-iba yung kultura, at kung ano man yung nationalistic na yun yung nilalapat at minsan hindi nakikita yung pagkakaiba natin kasi meron tayong pananaw na ang Pilipino, nagtatagalog, nakabarong, nagje-jeepney, whatever, yun lang yung klase ng Pilipino. Napaka-stereotypical. Pero merong Pilipino na pananaw na mas malalim kasi nandun yung kultura na kinabibilangan natin. We share this culture. So sa karanasan ko, sa pag-aaral ko ng psikolohiya, ang sinasabi ko ay hindi ako naghahanap ng nationalistic na psychology or national na psychology ng Filipino. Hindi ko dinedefine ang pagiging Filipino. Hindi ko kailangan gawin yun. Ginagamit ko lang naman yung mga wika at pananaw at pagtingin upang intindihin ang diwa ng tao. So mga ano lang to, mga travel book at map para sa pagtanaw natin. Kung ano yung gumagana, yun yung gagamitin natin. Diba? So kung gumagamit ka ng psikolohiyang Pilipino, pwede. Kung gumagamit ka ng transpersonal psychology, na isa sa mga nahihiligan kong field ng psychology, pwede rin naman. Magamit ka ng iba-ibang klase ng lente ng pagtingin, pwede rin naman. As long as nagkakaintindihan tayo, as long as kapag may karanasan at karamdaman ng isang tao, natutulungan natin siya, as long as nakakatulong ito sa pag-iintindi natin kung bakit may kababalaghan, bakit may mga karamdaman, bakit nagkakasakit ang tao, at paano natin sila tutulungan. So kung I'll take a little step back, para sa mga taong medyo may pagka-expert na, ang tawag lang dito ay cultural competence. Cultural competence lang naman siya. Intindihin natin kung ano ba ang karanasang pantao. Hindi yung basta-bastang hinihiwalay natin na porket
Pilipino or porket katutubo ay hindi na magagamit sa ating pagtingin at pagtanaw at pag-intindi. At ito rin yung tawag ng mga doktor. For example, sa public health, hindi basta-basta papasok tayo doon, intindihin din natin bakit ano ba yung pinaniniwalaan nila na makakatulong sa atin para mas ituro sa kanila at ibigay sa kanila yung gamot na kinakailangan nila. Diba? So merong nagkwento rin sa akin na, at ito yung examples kung paano pwede ipagtahi ang katutubong paniniwala sa modern or yung, sabi mo nga kanina, yung scientific na pananaw. May nagkwento sa akin na sa disaster relief daw, minsan, humingi sila ng tulong sa mga albularyo para maghanap ng mga medical plants. So ito yung example na pwedeng gawin. Another example na pwedeng gawin tulad ng ginagawa natin sa psikolohiya, isa katutubo natin yung psikolohiya kasi napaka-Western ng pagtingin natin. Freud and Maslow and Jung and whatever. Napaka-Western ng pananaw. Meron naman tayong mga maka-Pilipino at makakapwang balangkas ng pagkatao. Ano ba yung hiya? For example, sa isang mental health intervention, maaaring sabihin ng isang tao na papasok yung patient. Sabihin ng patient na ang sama ng relasyon ko sa magulang ko pero hindi ako makaalis ng bahay. Sasabihin kung hindi maka-Pilipino yung therapist, sabihin lang niya, mag-set ka kasi ng boundaries, i-cut off mo siya, whatever. Paano mo gagawin yun? Mahal mo rin yung tao. Paano mangyayari yun? Iba yung karanasang pangkultura ng Pilipino, iba kasi yung pinapahalagahan natin, na maaaring kailangang intindihin din natin na hindi lang yung basta-bastang o hindi gumagana, tanggalin mo. Intindihan mo bakit hindi siya gumagana at paano natin isasama yon sa ating pagtingin ng kabuuan ng pagkatao at hindi lang yung bahaging yun. So lahat ng mga ito ay sinulat ko rin sa isang libro na lalabas sa December 2025. Ang pangalan ng libro ay Psikodiwa at ito rin yung pangalan na ginagamit ko para mag-share ng aking mga research sa online, sa Instagram, Substack. Nagpo-post din ako ng mga lecture sa YouTube. Mga lecture ko usually sa mga iba-ibang organisasyon, mga schools na nag-i-invite sa akin para magbigay ng lecture tungkol sa mga bagay na ito. So, Psikodiwa ang pangalan ng libro. Psikodiwa din ang pangalan ng ginagamit kong handle online. At pwede nang i-pre-order yung librong Psikodiwa. At meron din akong Patreon kung saan doon ko rin nilalabas yung mga research ko para sa mas gustong lumalim pa ang kanilang pag-aaral. Ayun po. Ano po yung final message niyo po sa mga manonood po? Buksan ang isip at hindi porket hindi mo naiintindihan na ibig sabihin mali yung ibang tao. Mas mahalagang intindihin natin kung bakit yun ang paniniwala ng iba at kung gusto nating baguhin ang isip ng ibang tao, baguhin muna natin ang kalooban natin. Kung gusto nyo manood ng mga dokumentaryo galing sa mga interviews namin, huwag nyong kakalimutang i-check ang isa pa naming YouTube channel, Off the Record Beyond Borders. I-click nyo lang ang link sa description. Maraming salamat!